So, yun lang ang gastos mo. Net. Net, and the rest, puro pagod. Apo. Puro pagod ang puhunan. Wow. So, tuwing nag-harvest, masaya ka, may 100,000 ka. Apo. So, ilan ba ang net mo na nakaset up? Bali, 6 po yan. 6. Yung 6 na yan, sabay-sabay ba yan? Hindi. Hindi po. Every month meron ka? Apo. Every month. O, monthly meron kang 100,000? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Naubos niya kaagad. Ang lalaki. Kita nyo? Ang lalaki ng isda. Ilang grams na yan? 7 to ano na po yan. Ang malaki na, for harvest na to. Apo. Ito po yung harvestin natin. Ito yung harvestin dapat. Kung dumating yung buyer. Ito yung 300 pieces. Apo. At saka dito po. Wow. Ayan. So, ang labanan dito ng presyo ay per gram. Apo. Tapos, magkano yung ipagpalagay na nating half kilo. Eh, sabi mo, more than half kilo na to, di ba? Apo. Mga 700. 700. Okay, kung 700 grams, 700 grams times 300 pieces. Ilan na yon? Pagpalagay nyo na lang pong ano, half-half para madaling... Half na lang. Doon na lang Apo. tayo sa half. Okay. Apo. So, 500 grams times 300, 150. 150. So, 150 kilos times magkano yung 150 kilos? 650 kamo na lang. Times 650 equals Mahigit 97,000 plus. Apo. Almost 100,000. Wow! Laki rin nakita ni Ricky, ha? So, ito yung 100,000. Naghihintay yung 100,000 sa atin. Sa'yo pala. Hinihintay yung 100,000. So, this week po yan, mga Friday. Mukhang sa Friday, kukunin na ng buyer to. Apo. Laki, oh. So, dahil 700 grams yan, hindi lang 100,000 yan. Mga 130,000 siguro. Apo. More or less. Pag huli mo to, tataas na lang yung lambat. Hindi po. May ilalagay po kaming pangharang. Pang suyod. Apo. Sa loob na sila kumakain. Apo. Nagpakain po kasi ko kahapon kaya medyo busog pa yung mga iba siguro. Okay. Ito po sa kabila. Doon tayo sa kabila. Apo. Okay, upo tayo. Okay, lilipat tayo. Ito. Apo. Katabi lang pala eh. Apo. Okay. Yan. Ba't lumalayo? Sa ilalim na kumakain. Sa ilalim sila kumakain, ano? Ayun na. Ayan. 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 Oh, oh. Nasa
sa ilalim sila. Ayun oh, lumulutang na. Pag sa malayo. Sa ilalim na sila kumakain. No? Sa ilalim sila. Ibig sabihin, hindi naman kailangan pala araw-araw pakainin. Opo. Nagpapalampas po ako ng isang araw. Isang araw. Pero pag mga 3 araw po, hindi ka nagpakain tapos magpakain ka. Grabing kakain po. Talagang halos... Gutom na gutom din sila. Opo. Okay. Anong tawag doon sa panghuli mo ng lapu-lapu kanina? Nasa po. Nasa? Opo. So titingnan natin kung may nahuli yung nasa para makakita tayo ng itsura ng lapu-lapu. Oops. Kamay po. Yan yung ano. Yun. Meron? Meron po. May nakuha. Pero patay na. Hindi po. Buhay. Ito lang. Maliit to ha. Opo. Ilang grams lang to? Mga 2. 200. Opo. So anong gagawin mo dyan ngayon? Papakawalan po dito. Para Papakawalan palikin kasi muna. maliit. Opo. Okay. Balik natin. Sige, yan. Yun. Galing, no? Ito, wild to. Opo. Saan mo ilalagay ngayon? Sa loob na? Dito po. Okay. Dan nga po. Sige po. Yan. Okay lang po. Yan na po. Ayan, Ricky. Andito tayo ngayon. Actually, nanggaling tayo doon sa town ninyo, sa Anda. But ito pala, yung lugar kung asan tayo ngayon ay part na to ng Alaminos. Alaminos po. No? Pagbangka, super lapit. Pag by bus, super layo kasi umiikot. Umiikot siya. Okay. Itong hanap buhay ninyo na pag-aalaga ng lapu-lapu, matagal na kayo dito, Ricky? Matagal na rin po. Mga ilang taon na? 3 taon po. 3 taon. Saan mo natutunan ang pag-aalaga ng lapu-lapu? Sa mga taga din dun sa amin. Sa inyo rin. Apa. Kasi yung lugar ninyo halos may mga baklad kids po. ng lapu-lapu. Apa. Sino nagturo sa kanila? Parang natutunan din po nila. Natutunan din nila. Okay. Ang pagkakaalam ko parang nung 90s may nag-aalaga dyan sa Swal. Parang dyan yata nag-umpisa eh. Parang ganun no. Tapos siguro kumalat na. Pero yung sistema ninyo ng pag-aalaga ng lapu-lapu ay ito yung mas simple. Opo. No, hindi ganoon kagastos yung kulungan, yung baklad. Kasi gawa sa kagaya nito, kawayan at net. Yan, ganyan lang. Hindi siya yung mga floating cages na mga bilog, na mamahalin. Hindi ganon. Hindi po. So, abot kaya nung ordinaryong mangingisda. Opo. Yung pag-set up. Okay. Itong lapu-lapu ba ay malaki ang kita? Meron din po. Mhm. Hindi naman po palakihan. Hindi kalakihan. Pwede namang sa isang harvest ay mahigit 100,000. Opo. Sa 300 pieces na lapu-lapu, pag umabot ka ng half kilo. Opo. Pero yung sitwasyon mo ay lumalampas ka sa half kilo. Nasa 700, ganyan, 800 grams per fish. So, lalampas yun ng 100,000. Yun nga lang, matagal pala alagaan. No? Opo. Aabot yan ng 6 months. 6 months or more. Yan. Pero ang similya mo, saan nang gagaling? Sariling kon din po namin. Yun po yung pinagkukuhaan namin, yung nasa.
Okay. Yung pinakita mo kanina na yung nasa, yung may pumasok na isda. Apo. Yung maliit na isda na yon, ilalagay mo na sa baklad mo. Apo. So normally, saan kayo naglalagay ng nasa? Mismong sa gilid-gilid lang po ng mga tulos. Dyan lang din. So dito lang sa area, marami, ibig sabihin, marami talagang wild lapu-lapu dito sa area. Apo. Ayun. So, ibig sabihin, mas marami kang nasa, mas marami kang makukuhang similya. Apo. So, at least ang kagandahan pala ng lapu-lapu ay hindi ka nabibili ng similya. Opo. Meron din bang nagbi-breed ng... Meron po sa Meron mga din. ibang lugar. Ibang lugar. But hindi dito sa Anda at Alaminos. Dito po. Dito talaga natural. Apo. Oo, galing wild. Nahuhuli lang yung similya na pararamihin nila. Di, ang dami mong nasa para makakuha ng 300 na finger na similya. Sa isang buwan po, kaya yung 300 piraso eh. Talaga? Apo. So, lagay ka lang ng lagay ng nasa? Apo. Everyday ba may makukuha ka? Everyday po, meron. So, posible rin may malaking lapu-lapu ang papasok sa nasa. Kung minsan po, merong 500 grams. Benta na yun agad. Apo. Pero ilalagay mo na lang din para minsanan Para minsan. yung harvest. Okay, so number 1, kaganda ng lapu-lapu, nang galing lang sa wild, meron lang siyang nasa, yung panghuli, and then ilalagay lang siya sa lambat at alagaan ng 6 months or more. Ang maganda pa dito, hindi sila gumagamit ng feeds. Okay, ang ginagamit ay isda na nahuli sa lambat. Nasa iyo rin yung lambat. Apo. Yun. So kung may, anong tawag mo doon sa ganun? Baklad po. Kung may baklad ka, meron ka ng siguradong pangpapakain mo sa lapu-lapu. Tapos ang lapu-lapu mo, hindi daily ka makain. Hindi po. Every other day. Yan. So, pero ang pag-harvest mo sa baklad, every day. Apo. Yun. So, ibig sabihin, posible itong net na to, itong pakakainin mo ngayon, bukas yung kabilang net. Apo. Okay. Ang maganda pa dito, dahil hindi bumibili ng pagkain, kasi meron siyang lambat. Tapos yung lambat, everyday, nakakahuli ng sari-saring isda. Yung malalaki, yun ang ibebenta sa bayan, or dyan mismo sa port. Apo. Fish port. Yung fish port nila na maliit kanina kung saan tayo sumakay ng bangka, dyan din niya ibebenta ng umaga. Magdadatingan yung mga buyer. Yung buyer ba dyan taga-palengke o mga Taga din po dyan sa amin. yung mga kakain na ng bibili na nila ng pangkain. Yun. So yung malalaki, benta ka agad. Magkano naman kinikita mo sa malalaki araw-araw? Yung malalaking po, hipon, mga 350 po, 450. May hipon din. Apo. Nakakakuha rin ng kilo, ganun. Apo. May get. Yung sa isang baklad po, may Sa may higit 1 kilong hipon. makakatatlo, 4. Wow. Tapos yung yung alimango. Yun may Alimango ba tawag doon? alimasag po. Alimasag. Ganun din po. Mga ganun din. Tapos yung sari-saring isda, Ganun din po. more or less mga magkano kikitain mo doon sa isang hango ng baklad? Mga 3K. May 3,000 ka rin. Araw-araw may 3,000 ka. Kung Ricky. medyo maganda-ganda po yung ulo. Pero pagka medyo rin po, mahina. Pag mahina. 1,000 bababa. Ayun. So, ang ganda, no? Ang ganda ng sistema kasi while waiting doon sa lapu-lapu, naghihintay ka ng 6 months, hindi ka naman zero kasi meron kang baklad. May baklad si Ricky na kinukuhanan niya ng isda araw-araw na pwede siyang kumita ng 3,000 everyday kung siniswerte. Kung minamalas, wala. Wala. But most of the time meron. Meron po. Ayan. So, yun ang kagandahan. Tapos, bukod doon,
habang hinihintay yung lapu-lapu, may iba pang mga negosyo sa Ricky, yung mga frozen meat. May tindahan kayo, binibenta. So, ang pera, tuloy-tuloy ang pasok. Yan. Okay, ito namang balikan natin dito sa paglapu-lapu dahil libre sa pakain, libre sa similya. Ano na lang ang gastos mo? Gasolina lang po. Gasolina from port Apo. papunta rito. Magkano yung gasolina na yan? 60. 60 pesos. Everyday ba? Opo. Everyday kasi nga magkukuha ka sa Baklad. Apo. Not bad. Kasi yung 60 mo, nagastos mo araw-araw, kikita ka naman ng 3,000 araw-araw. Okay. So, itong pag na-segregate mo na yung isda, babalik ka ulit dito. Apo. And then, ipapakain mo yung isda. Yun. Kasi ang ginagawa nila, pagkuha ng lambat, kuha lahat sa bangka, punta na sa port. Then, doon na isa-segregate. Apo. Kasi doon na yung mga buyer. And then, after that, pahinga ka siguro konti, balik ulit dito, na chop na yung isda na maliliit, then pakain. Anong oras nag-start ang araw mo? Trabaho? Alas 4. Alas 4 po. Magigising ka na ng alas 4. Alas 4. Tatapos ka niya mga alas 7. Alas 7, nandun ka na, nagbebenta na. Okay. Tapos, ganun lang dito sa Lapu-Lapu. Walang arte ba? Walang peste, walang sakit, walang... Minsan naman po, pag medyo mainit na yung tubig. tubig, dun po, may namamatay din po. So, kaya kahit na nandito lang siya, Apo. posible rin. So, ibig sabihin pag summer na summer, Apo. delikado rin. Okay. Bukod doon, anong problema sa Lapu-Lapu? Kung mamalasin ka din na biglang mapunitan ka ng net. Yung net, okay. So, ang net mo ba, pag naglagay ka ng net, kaano katagal ang net sa tubig bago siya masira? Pag bago naman po, kahit na 2 taon. Matagal din. Apo. Pero So- dapat pag ganito na po, tinitignan mo rin, sinisisid mo rin po, paikot. Baka may butas. Apo. Baka wala na yung lapu-lapu mo sa loob. Apo. So, eto, kagaya nung net na to, gaano nakatanda tong net na to? Mga 3 years. 3 years. Okay. So, at least 2 years, minimum, dapat binabantayan mo na. Apo. Pero pwede mo pang gamitin hanggang 3 Apo. years. Hanggang 5 years po. Hanggang 5 years. So, bukod dun sa net, kawayan, ano pang gastos mo? Yun lang po. Wala na. Yan lang. Gaano ba kalaki ang bawat net? Ang net na bili, Mga ano lang bili yan. namin sa mga ganitong net, 3,000. Yan, yung naka-set up na yan, mga 3,000 yan. Apo. Pero ang size niyan ay parang 3 by 6. Pan po yan. 12, 12 by, 18 ply. yan ang laki. So, ilang square meter yan? Ah, Walang 20, wait, 20 ba yan? Mga lang. 4, mga 15 siguro. Mga 15 square meter. So, 15 square meter, gagastos ka ng net na magkano? 3,000 po. 3,000. Yung kawayan. Marami po kami. Halos kami dito may kawayan. Libre na po. Libre ang kawayan din. So, yun lang ang gastos mo. Neat. Net, and the rest, puro pagod. Apo. Puro pagod ang puhunan. Wow. So, tuwing nag-harvest, masaya ka, may 100,000 ka. No po. So, ilan ba ang net mo na nakaset up? Bali, 6 po yan. 6. Yung 6 na yan, sabay-sabay ba yan? Hindi. Hindi po. Every month meron ka. Apo. Every month. O, di monthly meron kang 100,000. Nakadepende rin po kung kung yung mga iba kasi wala sa kinakain din yung sarili nilang
Kasama. Magkakainan. Oo, Pag kulang sa pagkain, magkakainan sila. oo. Oh, I see. So, kailangan din talaga, no? Kaya kung naglagay ka ng 100 piraso, pagpalagay mo na lang kalahati ang Mawawala. malinis. Oo. I see. Paano maiiwasan yun? No? Magkakainan sila. Dapat marami Pakainin kang- mo lagi. Opo, tsaka dapat pag-sizing. Okay. So, tuwing kailan ka nagsa-size? Every month ba? Titingnan mo tapos magse-separate ka? 3 months, 4 months. Every 3 months. Yan ang management niya. Para, yung mga nababansot, kailangan mahiwalay Opo. doon sa fast growing. Opo. Para yung malalaki, hindi niya kakainin yung maliliit. Opo. Yun. Okay. Bukod doon, ano pang management? Na-discuss na natin yung pakain, yung tubig, nagkakaproblema pag sobrang mainit ang tubig, pag summer, yung net, kailangan bantayan, tapos yung sizing, dapat naglilipat ka, ano pa? Bagyo po. Yun lang ang Bagyo. kalaban. Pag bagyo, ano yan, magdasal ka na. Opo. Nangyayari ba yan na nawa-wipe out yan? Meron pong bagyong Emong po, wash out po lahat. Buong, lahat to? Opo. Anda, Alaminos, Bulinaw. Halos walang iwang talaga. Ano saan napunta lahat ng kawayan? Talagang nasa Inanod gilid. lang. Inanod. Pero bihira naman yan. Bihira naman po. Yun lang po ang alam kong nag-wash out dito. Anong year yun? Hindi ko na maalala sa. Meron ka pang hindi binanggit? Importante. Yung magnanakaw. Po. Mayroong hindi talaga hindi maiiwasan. Anong sekreto doon para hindi ka nanakawan? Magbantay ka na lang, sir. Ganito, magawa ka na ganito. May ganito ka at saka dapat kaibigan mo sila. Po. Ayan. Okay, so kung yung mga ibang lugar na nagpaplano rin na mag-alaga ng lapu-lapu, mare-recommend mo ba? Pwede naman po. Pwede naman. Magandang hanap buhay din. Po. Basta, meron kang ibang hanap buhay. Po. Basta, or, meron kang ibang pagkakakitaan. Yung baklad, makakakuha ng isda, may papakain ka. And by the way, meron ka ring talabahan. Po. Kumusta naman yung talaba mo? Kakatapos po, na-nervous namin nung pista namin eh. Kailan ba yung fiesta niyo? February. Hindi mo kami in-invite. Hindi pa tayo magkakilala. So, kumusta naman yung talaba? Malaki rin kinikita. Ang persa ko po nun, isang 1K. 1,000 Po. per sako? Po. Yung 25 kilos. Pag 25 pinaglalagyan ng bigas. 25 kilos lang, 1,000 na. Mahal pala, no? Mahal po. Malalaki yun. Mahal. Tuwing kailan naman ang harvest ng 1 year po yun. matagal. Matagal. Kumusta naman ang buhay? Ayos naman po. Maganda rin dito sa probinsya kasi maraming pagkakikitaan pag masipag ka. Ikaw ba nagtrabaho rin sa labas? Opo. Saan? Sa Taguig, Anong ginawa mo sa Taguig? security po. Ay, mas maganda na to kaysa mag-security. Kung masipag ka lang, kaya mo palang kumita ng 50 to 100,000 a month sa lapu-lapu. Basta masipag ka lang lagi. Lagi ka lang may stock. Yan ang sekreto, no? Matagal ka nag-security guard. 1 year po. Ba't ka umuwi na? Nung pandemic po. Kung walang pandemic, baka nandun pa ako. So, nung pandemic ka nag-umpisa Po. magbaklad at maglapu-lapu. Po. Pero sabi mo, yung tatay mo ay ganito na rin. Opo. Yung lolo mo, ganito na rin. So, kayang magpaaral ng anak. Opo. Dito rin po, ganito rin po yung pinag-anoan ng mga magulang ko sa mga kapatid ko.
Yung mga kapatid mo nag-aaral. Opo. Ikaw? Hindi na po. Bakit? Tapos na po. May asawa. Pero nag-college ka rin? Hindi na po. High school lang. Saan? Sa Andana. Sa Andana. Ayun. So, eto, butit pwede kayong maglagay ng, may mga restrictions ba kung saan kayo maglalagay ng lambat? Saan Wala. kayo maglalagay ng baklad? Wala. Itong cage po. Basta Itong kung cage. taga rito ka. Pwede. ka na po. Tapos tuwing kailan yan, kailan mo tatanggalin tong tong cage mo? Lifetime na po yan. Lifetime na. Yung baklad ang tinatanggal. Opo. Oh, I see. Hindi ho tayo na timing kasi yung buyer ni Ricky ay nagte-text on the way na, no, from Manila on the way na dito sa Bulinaw, saka lang siya mag-text. Yan. Ganito ang itsura niya pag pinak nila. Linalagyan ng ng hangin. Okay. Oxygen Tapos para hindi yellow. mamatay. Yellow? Opo. Asa ng yellow? Sa labas? Sa loob po. Sa loob din ng plastic. Paano hindi matutulog yung isda? Hindi po, konti lang. Konting yelo lang po. Para hindi lang mainitan. Opo. Ayan. So, kaya siya dumarating sa Manila ng buhay. Ano pa? Mga similya po. Nakuha ko sa 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 mo nakuha itong mga similya na to? yan po yung nahuli po sa NASA. Sa NASA? Ang dami. Opo. Tinipon ko po muna para minsanan ilagay dito. Ilagay. Hindi ba mamamatay? Hindi naman po. Okay. Ito yung kinukuha sa baklad. Okay. Kinukuha sa baklad. Tapos ilalagay doon sa bangka. And then yung bangka na didiretso doon sa port. Tapos doon siya ipapak. Ganun lang, no? Yan yung mga sari-saring isda na nahuhuli sa baklad. So pag sinort mo yan, yung maliliit, yan yung ang hati-hatiin para ipakain sa lapu-lapu. Yung malalaki, yan ngayon yung kumikita ka ng 3,000 a day. Opo. Ang dami rin, ano? Yan. Yan. Ito naman yung hipon. Yan. Ito naman yung mga alimasag. Sipag lang ang puhunan sa lapu-lapu farming. Yan. Yan. Ito, Matalabahan po. talabahan dito. Opo. Yung maraming tulos. Pag medyo maliit po yung tubig, makikita niyo yung mga talaba. Malalim po kasi. Kahit Malalim ngayon, high tide. Sala yung Karina. Sala yung Karina. Bigat natin. Ano pong flavors? Cheese madam at saka peanuts. Wow. Peanuts flavor. Peanut. Ngayon lang ako nakatikim na.
Meron ka lang nakatikim ng ice cream na dito ang ba, madam? Opo, dito sa kanya. Sarap to, madam. Nakamura pang ice cream dito sa amin kaya sa Maynila, madam. Opo. Thank you po. Ang lago, oh. Ganda. Anong bag-ayaw? Ginuguan ba yan? Let's go, Bob. Check ko na lang po pagka ano. Hindi na po. Hindi na po. Ibigay niyo na ay pati. Panggas. Gas lang. Panggas mo lang. Tulungan mo pa ako. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.